No, ngayong nalalapit na ang Mooncake Festival na kilala rin bilang Mid-Autumn Festival. Ano nga ba ang mga masasarap na Chinese food na tampok dito? Let us all watch this. Sagrado ang pagkain para sa mga kaibigan nating Chinoy o Filipino-Chinese. Kaya naman taon-taon ay ipinagdiriwang ang Mid-Autumn o Mooncake Festival. Nakilala natin ang ilang Chinoy na nagdiriwang ng Mooncake Festival sa Binondo, ang tinaguriang world's biggest Chinatown sa buong mundo. Rise and Shine, Pilipinas. This is Richard Hong. Mooncake is actually one of the most beloved traditional pastries. This is actually synonym with the Chinese Mid-Autumn. And this festival is, it always falls on full moon, on the 15th day of August, on a lunar month. And Filipino-Chinese really kept this tradition for generations. This is actually a joyous time to have a family reunion, get together with friends, and of course, feasting with mooncake. Tuwing Mid-Autumn Festival ay may espesyal na pastry na bidang-bida. Ito ay may hugis buwan na may masarap na palaman sa loob. May salted yolk sa gitna at madalas ginagawang panghimagas. Ito ang nakakatakam na mooncake. Bukod sa bidang pastry na ito ay matatakam din tayo sa iba't ibang putahe na hindi mawawala sa hapag ng mga Chinoy, lalo na sa tuwing may okasyon. Naging comfort food na rin ito ng mga Pinoy. This is our popular dish here, not similar to other restaurants. We have this fan kuo, consists of shrimp, and this is fried. It's very juicy and inside and crispy outside. This is actually similar to the what we call hakao, shrimp dumpling, but the fan kuo is more bigger and it's on a crescent shape. We also have here our popular pork dumpling, which is our siomai with fish roe on top. And then here we have our new dish, our shrimp rice roll. Rice roll coated inside with a crispy wrap and filled with shrimp. There are two kinds of dippings in here. You can dip it both with a special sauce and a peanut sauce. And of course, we have our xiaolong pao, the Shanghainese dumpling, and our kuchay pancake. This is actually one of our popular dish in our dim sum. Pinipilahan din ang kanilang roasted Peking duck na niluluto ng 30 to 40 minutes bago ihain. Ibabalot ito sa chanbing kasama ng iba't iba pang pampalasa tulad ng pipino at spring onions. Samahan mo pa ng oyster sauce. Isa rin ang abalone na hinahain tuwing may okasyon. Aabutin nga lang ito ng 6 na oras bago maluto para mas lumambot pa ito at manuot ang lasa ng abalone. Hindi rin mawawala ang iba pang Chinese dishes gaya ng noodles at seafoods. Ang selebrasyon ng Mooncake Festival ay patunay lang sa masagana at nagkakaisang panlasa ng mga Pilipino at Chino. Sarap mag-feature ng Hindi, ganyan. ganito gawin natin. Sa oras na available kayo, pumunta na tayo ng Binondo. Ayun. Nakumbinsi na ako dun sa feature natin. Ano yung Peking duck? So let's talk more about Mooncake, Yeah. Mooncake Festival. So umpisa ko na yung history ng Mooncake, no? Mid-Autumn Festival din ko, ito kung tawagin. So noong mga unang panahon, yung mga Chinese generals, naging resourceful sila. So ginawa nila, they made use of the mooncake, pinili nila yan, to put message inside. So they put paper inside as their way of communication to get rid of the Mongols. So ginawa nila to ng paraan, ginamit nila yun as advantage, di ba? Para sa pakikipagsapalaran nila sa mga Mongols. Wala ko naman ng isang nabasa ko about it is scholar's cake din daw ang tawag pala dito. Dahil there was a time na yung mga magte-take ng test para makapasok sa Imperial Palace, eh, itong kinakain nila para good luck. O, di ba?
Okay. Siguro pagka sa Mooncake Festival kasi, ang pinaka gusto ko is kapag yung family, pag nagsama-sama sila, then ang tawag doon is moon gazing. So lalabas sila sa bahay, then sabay-sabay silang mag-moon gazing. Oo, kasi kung meron tayo sa Pilipinas na stargazing, in Subic Sambales. So kung family, nasa labas parang tingnan lang yung buwan. Yes, and swerte daw kasi yung yung bilog. Nasaan yun eh? Dalawa kasi pinanggalingan ng mooncake. Pwede sa Fable, tapos sa Yuan Dynasty. Yun sa Fable kasi, ito yung parang meron daw yung babae pumunta doon sa buwan, tapos parang hinabol siya doon because of that, parang naging mooncake na siya. Basta ganun yung konsepto, no? But right now kasi, pangalawa ito sa pinakamahalagang okasyon sa China. First is yung kanilang Chinese New Year, then ito, no? Usually, when they do this, nagbibigayan daw ng mga mooncake, especially doon sa Hong Kong, dahil sa sobrang dami, minsan tinatapon na lang. Ay, sayang. Sayang naman natin Pero nila. yung mga bata daw, o different organizations, or charitable organizations, na kung imbis na itapon mo daw, ipamigay mo na lang. Yung iba naman ang ginagawa, okay, bigyan kita ng mooncake. Yung iba naman, pagkatanggap nila, ibibigay naman nila sa iba as a gift. Kasi nga, Mooncake Festival is, gift-giving din siya doon sa bansa. Yeah, Not only that, it also symbolizes completeness. Togetherness. Togetherness. So, pwede siya pag may mga reunion, kaya swerte talaga ang may mooncake in every family reunion. Maraming flavors yan eh. Meron salted egg. This one is salted egg, Oo, no? merong mongo. Sarap. Gusto ko i-try mag-afritada ako dyan sa gitna. Malaking negosyo to para sa Chinese community, Totoo yan. yung pagbebenta ng mga mooncakes. So, ito ay tinitikman po natin ngayon. So, yung creamy siya sa loob. Ito yung salted. Salted yolk. Sarap nga siya. Ito kasi sabi nila, kailangan pag pinutol daw, 4 para lucky. Kaya kung makikita nyo kanina, 8 dahil 2 yung mooncake na nandun. Kung ang mooncake na ganito, masarap sa ating panlasa, meron naman masarap sa ating paningin. Yun yung lantern na ginagawa nila. Ganun pala. Pero kung ito ibibigay mo, no, napaka-presentable niya. Ang ganda na lagayan, ano? Totoo yan. Pero alam mo, meron akong excited ako pag kumakain ako ng mooncake kasi ibang mooncake, merong butong pakwan. Talaga. May nakasiksik na butong Nakikita pakwan. Yes, yung oo. Nakikita yung Kapag kamay ka- ko. Pagka kinakain ko yun, pag may nakagat akong butong pakwan, feeling ko nakaswerte ako. Ewan ko, parang may ganung feeling. So ano na to, parang advanced celebration natin kasi the Mooncake Festival celebration this year is actually on Friday, September 25. So doon sa mga nabanggit natin na meron pala tong historical meaning, actually medyo leaning political pa nga. Meron. So we'll never see Mooncake the same way again kasi ganun pala ang naging history nito, na ginamit ito for revolutionary purposes, naglagay ng mga messages inside. Actually, kaya rin ang ganito nga yung design niya kasi parang it also symbolizes yung laman sa loob nung unang panahon, mga mensahe yan. Tapos yung even the design on top, minsan din daw kasi ginagamit din daw yun for messages before. Para, Pero ang tanong Kaya ko sa yun inyong yung- lahat, yun yung nakapaglaro design na ba kayo ng dice? Ako to be honest, Ay, dice hindi. ba? Paliwanag. game. Paano yung Aliwanag dice mo game? Hindi ko rin alam kasi hindi ko pa siya nalalaro. Parang may iba't ibang parang ganito. marami. Dragon Ball. Iba-iba. Tapos may Parang, 6 I think, dice ka. 6 dice. Tapos kapag naka-apat ka doon, parang there's a certain Price. bilang, doon sa makukuha mo sa kanya. Pag whenever you play the dice. Meron naman kapag tiglimahan din, 5 yung nakuha mong pare-parehas na numbers. So, Ito bakit yung festival tayo para Hanggang makilaro tayo 62, dyan, ano? if I'm not mistaken. So ginagamit nila itong pang prize. Oo, yan. sarap. Yan mismo, Ginagamit dyan nila. mismo manggagaling yung ano mo. Pero yung iba, dahil para medyo may, kumbaga, iba naman yung price, sinakaluan na rin nilang iba-iba, aside from mooncake. Iba yung price. O ayan, let's Ang saya, celebrate diba? Mooncake Festival ngayong pong 2023 together with our family since it symbolizes completeness and togetherness.